Ang Aurora ang isa sa pinakamagandang coastal drive na ginawa ko. Dito ko na-experience ang purong tropical vibes. Isang bayan ng Aurora ang nahihiwalay sa sentro nito kaya kailangan nilang dumaan sa Nueva Ecija para lang makapunta sa Aurora. Dahilan kung bakit ginagawa ang kalsadang direktang dudugtong mula Dingalan papuntang San Luis at sa kabuuan ng Aurora. Ang daan na ito ay ginawa sa gilid ng bundok at tanaw mo rin ng napakagandang landscapes ng mga bundok at dagat. Kaya bukod sa napakagandang tanawin sa daan ay napakalaking tulong din ito sa turismo ng Aurora. Ngayong araw ay papasadahan natin ang isa sa pinakaabangang pinakasinik na kalsada sa Luzon. So ito na yung pinakadulo ng kalsada dito sa Dica Road. Ang daan na kukonekta mula dito sa Dingalan papunta ng San Luis at Baler, Aurora Province. I'm feeling glad I got sunshine, and I know I got recess, but not the longer future. It's coming on, it's coming on. Gabaldon na tayo. As usual, yung mga riders at mga turista napapatigil sa lugar na to, sa marker ng Gabaldon. Umaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaraw. Loko na, umaraw, umuulan. Woohoo! Hanggang dito basang-basa pa rin yung kalsada. So halatang matarek. Oh, grabe, napaka-epic talaga tong view dito. Pag natapos yung kalsada na to, isa na to sa pinakamagandang kalsada, coastal road na pwedeng daanan. Kasi ang haba niyan dire-diretso na yan hanggang Dinapige, or let's say Dilasag lang kung Aurora lang yung pag-uusapan natin. Puro coastal road yan mga brother, kaya napaka solid na joyride. Uy, hey. Ito na yung statue na sinasabi ko, grotto. Buti hindi mahangin dito ngayon, kasi usually mahangin dito Tara, diretsuin na nga natin. Yung bundok yata na to yung may putol nun nung unang silip ko dito. Grabe, ang solid. Napakaganda. Ito yata inuulan na Kasi kung maalala ko dito sa part na to, nung unang punta ko dito, ay napakadaming bato dito nahulog. Parang konti lang yung makipot lang yung dadaanan mo, dahil halos nalagyan na ng bato para parte dito nanggagaling dito sa taas. Narapat din tong kalsada na ito, di ba?
mahaba-haba pa tong baba na to. Yan, pwede na dyan magsalok mga brother ng inumin. Yan ang totoong mineral water talaga. Nanggagaling sa mga punong kahoy dito sa taas yan. Sabi, napaka-solid talaga ng view dito. Mayroon tong pagkakahawig doon sa Partido Riviera, doon sa may Tiwi Albay. Ang ganda, maganda. At malayo-layo na rin yung nararating natin actually. Baka mahigit 10 kilometro na to mula doon sa Dingalan Bayan. Wala kasi ako nakikita pang mga markers dito, or nakaligtaan ko lang, di ko lang masyadong napansin kanina, para malaman natin kung ilang kilometro. Pero sa tingin ko lagpas na to ng 10 kilometro mula doon sa baba. Eto na yata yung ilog sa may babaan na ito. Pero may nakikita pa akong sementadong kalsada doon pataas eh. So tignan niya natin. Pero base sa map kanina, kung maalala ko, ay merong ilog dito. Hindi ko alam kung gaano kataas yung tubig niyan. Kung kaya namang tawirin, tara subukan natin. Puntahan natin yung taas pa na itong bundok na to, kung saan konektado yung ginagawa nilang part ng kalsada. Pero gaya ng nasabi ko, nakita natin kanina na mayroon pang konektadong kalsada rin na ginagawa sa taas, sa kabilang bundok lang. Masampak. Basa-basa yung kalsada, ibig sabihin nag-uulan dito. Paktay tayo diha. Ito na nga yung barangay mga brother. Yan, banda rin sa kanan. Oh, ito nga, may river crossing. Kaya to. Silipin nyo natin. Malalim, malalim. Gedli lang tayo dito. Okay to. Pwede naman. May nag-thumbs up si kuya eh. Eh di okay. Yun, lusot. Buweluhan lang natin. Segunda ang gusto. Ayaw niya ng tercera. Sundan natin tong kalsada na to. Mukhang mahaba-haba pa naman. Pero gusto ko lang marating din yung pinakadulo ng sementadong part ng kalsada na to. Opo, ang dulas. Bungad pa lang. Buti natambakan to ng graba. Kahit pa paano na tabunan yung maputik na part. Pero madulas pa rin. Woo!
Napakaganda oh. Sabi sa akin napakalayo pa daw yung susunod na barangay dito. I think barangay na yata ng San Luis yung susunod dito eh. San Luis Aurora. Kasi babaybayin mo lang naman yan paikot papunta dun. Pero ang ganda ng pagkaka-rough road na ito flat. Talagang prepared din sila. Ito na yung kinuhukayan mga brother. Ito yung nakita rin sa drone shot to kanina. Itong binubutas na to na part ng bundok. Hi mga brother, so ito na yung pinakadulo ng kalsada dito sa Dika Road. Ang daan na kukonekta mula dito sa Dingalan papunta ng San Luis at Baler. At ang pinakadulo na ito syempre ay yung Dilasag. Yan po yung kabuuan na ng Aurora Province. So kung matatapos din nila yung kalsada na mula dito sa Dingalan papunta ng General Nakar, ay pwede nang kumonekta rin yan papunta ng Quezon Province. Pero sa ngayon I think medyo matatagalan tayo doon, pero dito for sure ay mas mabilis dahil nga busy pa sila sa paggawa dito. Alright, tara na, baba na tayo. At least nakita na natin yung pinakadulong ginagawang Dika Road. At nagsimula nang lumabas si Haring Araw. Yay. Ngayon pa lang mga brother, kung view ang pag-uusapan, naku po, 10 out of 10 yan kung i-rate ko to. Meron pang kalsada mga brother na kukonekta mula doon naman sa part yun ng Dingalan papunta sa Umiray, General Nakar, at kukonekta rin yan sa poblasyon ng General Nakar papunta doon. Pabaybay niya itong kabundukan dito na coastal lang din. Yung kalsada kasi nandun sa parang part na ng bundok, kaya medyo kapag katag-ulan ay talagang pahirapan yan. At may napanood na akong video doon actually, mga 4x4 na nag-adventure dyan. So isipin nyo na yung 4x4 na dadaan doon sa rat. Ang mangyayari dyan, lalong lulubog, lalong lalalim. Maaga pa naman, pero wala naman akong balak tawirin yun. Mag-inquire lang tayo. Kaso nga lang paikutan natin yun papunta doon. Hindi naman pwedeng diretso yan. Gawin natin submarine tong si Rosa. Alright mga brother, General Nakar na, yung mga kabundukan na yan dadaan, bale papunta ng sentro or poblasyon ng General Nakar mula dito sa Dingalan. So ngayon pa naman nag-uulan na. Actually part to ng plano ko nung summer, mga around February, mga ganyan. Kaso nga lang hindi ko lang talaga napuntahan.
Inuna ko kasi yung bandang Cordillera nung time na yan. Kaya hindi ko natapos to. Napakagandang ruta sanang gagawin ko dito mga brother. Actually meron na akong ride plans dito sa ruta na to. Meron na akong ride plans kung makakalusot tayo dito. Napakaganda sanang ruta yan. Pero again, may next time pa naman. Most likely next summer ko na magagawa yan. Next summer ulit, 2025 na. Pero napakadami kong pwedeng puntahan dito kapag natagos natin yung bundok na yan. Ito yung ano, tatawirin. Walang yang haba. Ang habang ilog mga brother. Oh, medyo malalim nga. Hanggang tuhod malalim pa rin yan. Ang lakas ng agos oh. Kita niyo yung agos niya. Oh, mulan kagabi. Oo. Mulan daw kasi kagabi. Hindi lang to yung ilog ng matatawirin daw dyan eh. Marami pa daw ilog dyan. So kumbaga ito lang yung pinakabungad na ilog. So tara, mula dito mga brother, siguro mag-lunch na lang din ako dito tapos pauwi na tayo. Nag-viral to sa ano sa Facebook eh. Dito pala sa Dingalan yun, hindi ko rin lubos akalain na makikita ko din dito. Ayan lubog yung kabilang side niya. Sa video natin ngayon ay sisilipin natin ang bayan ng San Luis sa probinsya ng Aurora. Isa sa mga dahilan ay para pasadahan ng kadugtong na kalsada mula Dingalan papunta ng San Luis at sa Baler at sa kabuuan na rin ng Aurora. Sa nakaraang video ko ay nakita natin ang estado sa paggawa sa Dingalan at mahaba na rin ang nagagawa nila ron pero hindi pa natatapos. Kaya dito naman natin sisilipin sa San Luis papunta ng Baler. Pasyalan na rin natin ang ilan sa mga tourist attractions nila dito tulad ng Mother Falls at ang Debut Beach kung saan dun din papadaanin ng kalsada mula Dingalan hanggang sa Baler. Samahan nyo ako sa panibagong chill rides sa San Luis sa probinsya ng Aurora. Parang Lord of the Rings na to. Ito yung bundok na akyatin natin, tatawirin natin yan sa kabilang side. Bababa ulit tayo tapos kukonekta tayo dun sa isang kalsada naman na bagong ginagawa lang din papunta ng Baler, papunta dun yung Baler. Malapit na tayo sa Bungahabon. Parang naguhuan nung ibang parts ng I Love Bungahabon. Nagkaguho. Napakarami ring liguan dito. Lalo na sa taas mamaya. Meron naman, hindi naman bakante yung mga yung mga kubo rito. Meron din. Pero hindi katulad nung ina-expect ko na sobrang dami. As in talagang kumpulan sila dyan. Doon sa taas, marami rin. Kita pa dito yung bakas ng mga naanod na mga dating kubo dito sa gilid ng ilog. Ayun mga kubo na yun Nakadapa na lang. Ito pa, bakas ng ng kubo yan. Yun. Sa gilid. Paggas muna tayo, saan ba yung gasoline station dito? Parang bote-bote lang pala to. Pwede na rin to. Top up lang tayo kasi 200 lang pinakarga ko kanina. Tara, akyatan na to. Aurora. Dito na tayo sa boundary mga brother ng Aurora at Nueva Ecija. We love Maria Aurora. Ito na yung We love Maria Aurora marker. Napakaganda na dito, di ba? Tara. Yun. At ayun na nga. Ay nabagsakan ng nabagsakan ng puno. Nabagsakan siya ng puno.
Pero napakalinaw pa rin ng tubig niya. Tara, inom tayo dyan. Last time tumigil din ako dito nung pumunta ako ng Palanan. Hoy, dito rin, napakadaming tao. Eto, San Luis na to. Detective Bridge. Ayan, na-feature ko na to dati Yung may ginagamit silang ano dyan, tawag doon, salbabida, na ginawang parang raft. Alright, let's go. Problema niyan, wala akong tsinelas. So maglalakad tayo gamit itong boots. Bahala na. Napakadaming turista, mga brother. This is it, pansit. Ito paanan na to, bali ng bundok kung saan tayo ngayon. So bali dito tayo magsisimulang maglakad papunta sa falls. Meron daw tindahan dito ng tsinelas. Bili tayo ng tsinelas dahil mahirap ilakad tong boots na to. Oops. Nilalagyan nila ng harang para lumalim, para may maliliguan. Pero mga unestimated 45 as required ng guide. So medyo matagal magantay sa guide dito dahil katulad na ito, ayun, magsialisan na sila. Kasi matagal yung guide, nantay pa pagbaba galing dun sa falls mismo. Shortage ang guide. Kasi nag-uwi na yung iba. sir. Ate Raquel, ang ating guide ngayong araw. Sir, okay lang dala mo yung bag mo? Ayos lang, bakit pwedeng yun? Hindi, dito pala yung drone. Subukan mo paliparan ng konti. Sige lang sir. Puno ng dap-dap tinte oh. Ito yung nakita nyo sa mga movies. Ano pa? Ang lamig ng tubig oh. Opo. Hi, Ingat po. thank you. Parang Lord of the Rings na to. Nasa Lord of the Rings na tayo. Middle Earth.
Guys, ewan ko pansin nyo to. Para siyang kortina gawa sa baging. Sa gitna mismo ng ilog. Hindi naman sobrang challenging din so far yung dinaanan namin. Pwede kahit mga ganyan, pwede na oh. Malalim. Masarap mag cliff jump dyan. Dito ka na lang oh. May mga naliligo. Grabe ang lakas ng bagsak niyan. Sabi sa akin ni ate, meron pa daw Father Falls dito. Pero sa taas, sabot ko daw ng 6 hours bago marating yun. Ito baanan pa lang to, so 6 hours mula rito paakyat papunta sa Father Falls. Umuulan na. Kung kailan kami dumating, tsaka naman umulan. Ayun na, uwian na yung iba kasi umuulan na. Ayun, nakababa na kami rito. Nagmadali na kami bumaba kasi lakas ng patak ng ulan doon. Tara sa Dibut. Tatawirin lang natin tong bundok na to. Hindi naman yung force na pinanggalingan natin sa part na yun. So kahilera lang niya. Banda rito naman tatawirin lang natin itong mga bundok na to. Sa kabilang side ng bundok, yan na yung dagat. You can come, I was always ready. You can take me, but please, not today. Not today. Take a ride from your clouds of glory. Oh, come down, you can have it all, but not today. Not today. The end. Not today. Not today. So dito na tayo mag-overnight sa Dibut. Dapat ang plano sa rides na to ay uwian lang din. Kaso nga lang inulan na tayo dito. Nilalamig na ako, tapos isa lang yung damit na dala ko, ito lang. Itong sando lang. Bukas na lang tayo umuwi. Ito yung Dibut Beach. Fishing, fishing village. Yan, may campsite din dito. Tapos ito yung view niya. Yung daan na to nandito, ito yung kukonekta papuntang Dingalan part na to. Ito nirentahan kong kubo na to, 500 pesos kasi ako lang naman mag-isa. Yan. At least may silungan pa si Rosa. Diyan ako nag-overnight, yan sa kubo na yan. Duyan lang ako. Ayan, napakakalmado nung dagat ngayon. So ngayon naman susundan natin tong kalsada na tong ginagawa. Kung mapapansin nyo, napakalapad yan. 2 lanes na may skirt. Both sides yan. Kukonekta sa mga ibang mga barangay ng San Luis dyan sa gilid ng dagat na hindi kayang abutin ng sasakyan. And at the same time, kukonekta na rin ito sa Dingalan, Aurora. Para magkukonekta na lahat ang mga bayan ng Aurora sa pamagitan ng kalsada na to. So kahapon hindi ko na ipakita sa inyo yung daan pagpunta natin dito kasi yun din ang gagawing daan na kukonekta sa Dingalan. Pero mamaya pagbalik natin, ipapakita ko sa inyo hanggang sa Baler. Now unfortunately hindi natin maakyat all the way papunta sa kabilang side ng bundok dahil nga hindi pa nagagawa yung kalsada. Although sabi sa akin meron daw tire path naman dyan. Papakita ko lang sa inyo kung saan napuputol itong malapad na kalsada na to. Ito na pala mga brother, napuputol hanggang dito lang. Pero itong part ng kalsada na to ay naayos na nila. Tingnan natin. Ayan, so malapad na banda rito. Ito nga, nandito yung pinaka-paskil nung DPWH. Ayan. Ito yung bundok na akyatin natin, tatawirin natin yan sa kabilang side. Bababa ulit tayo, tapos kukonekta tayo dun sa
isang kalsada naman na bagong ginagawa lang din papunta ng Baler, papunta doon yung Baler. Akyata na. Tercera lang yan, sapat na. Rosa. Ito na yung mga maraming kurbada dito. Kagandahan naman na ito, malapad yung kalsada. May mga maiksing rough road naman dito na akyatan, pero I think manageable naman. Pakita ko sa inyo. Wow, ganda tong overlooking dito. Tingnan nyo. Nabingi ako dun sa akyatan din Ito yung part na rough road. Itong rough road na to manageable naman kahit scooter, kayang-kaya yan. Yeah. Siyempre dahan-dahanin nyo lang. Ito yung dinaanan ko kahapon ng mga rough road. Hindi ko na ipakita dahil hindi na waterproof itong DJI Osmo Action 4 ko dahil nawala yung takip nung sa may USB nya. Ganda dito, di ba? Mga punong kahoy, lalaki Ang kagandahan naman yung lugar nila, merong kuryente. At saka sobrang accessible naman siya kasi kita nyo na yung kalsada sementado pa. At bali, pababa na tayo. Nalagpasan na natin yung pinakamataas na part ng bundok na tinuturo ko sa inyo kanina. Naakyatin natin. Pababa na tayo. Grabe, ang presko naman dito. Ito yung mga daanan ng Katutubo dati. Mga daan na to na pinalapad lang para hindi na masyadong mamroblema sa pagsasurvey kung saan gagawa ng kalsada, di ba? Kasi ito yung kalsada balang araw na magkokonekta mula Dingalan papunta ng Baler or papunta dito sa San Luis. Sa malamang papalaparin pa to syempre. Kasi parang single lane pa lang siya. Although itong single lane na to, yung pagkaka-single lane niya, malapad siya. Napakaganda talaga itong dinadaanan natin. Napaka-presko. Parang kuweba ng mga punong kahoy. Parang ganito yung gagawin mga brother sa taas. O hanggang sa taas. Papalaparin na ganito. Ayan, nagtapyas na sila dyan sa gilid. Medyo ninervous ako dito kahapon pag akyat. Kasi nababalo to ng putik Ngayon dito naman tayo kakanan para kukonekta tayo papunta ng Baler. So you wanna go to a new dimension? And you wanna gaze into a mirror, mirroring a diamond shape of your soul. Wanna hear music sounding like the roar of thunder.
Ang bilis ng biyahe natin. Mula doon sa tuktok ng bundok hanggang dito sa Baler Bayan. Baler marker. Exit na tayo dito sa Baler, Aurora. So tara, yun ang pupuntahan natin. Doon na rin siguro tayo maligo. Kano entrance dito? Sa falls sa ilog na konektado? Hindi, ano siya, may Ginawa ng tao yan? Hindi. ginagawa pa lang. Parang maganda rin dito. Malinaw din ang tubig. Sa malamang malamig din yan kasi galing sa kabundukan dito. Ang ganda rin ng location na ito. Kita niyo yung bundok sa likod niya. Batong bundok yan. Kaya ganyan ang itsura niyan. Ginagawa pa lang tong resort na to. Oh, ganda rin. May malalaking bato, tapos may hanging bridge pa, oh. Ayun, napakaganda rin pala. Malinaw ang tubig. Panalo to, tara ligo tayo. Buwangin niyo. Oo, kaya. May dalawang hanging bridge pala rito kung gusto nyo ring magpapicture dyan. Para kunwari matapang kayo sa hanging bridge. Ayan, meron dito at saka dun sa may unahan. Alright guys, so ito na, pauwi na tayo. Sulit na rin yung paliligo dito. Napakalamig ng tubig niya, malinaw din yung tubig dahil nga nanggagaling dito sa bundok dito sa likod natin. So part pa rin to ng Maria Aurora. Malapit pa rin siya dun sa may boundary marker or boundary arc ng Maria Aurora at saka Nueva Ecija. Malapit lang to. So anyway, yun guys, maraming salamat sa inyong pagsama at panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out. They're really here, yet